mo, kundi sa mga laban ng buhay mo. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. At ngayong araw na ito, dadako po tayo sa another series ng ating buhay, ng ating series dito sa simbahan entitled Waymaker. Sabihin nga po natin, Waymaker. When we say Waymaker, ibig sabihin, pag-uusapan po natin hanggang sa buong buwan ng June kung paano po gumalaw ang Panginoon. Kasi madalas po, kapag tao po ang nag-isip, di ba madalas ang ending, hindi ko to kaya, yan, wala akong kayang gawin, hanggang dito na lang ako. Kaya lang po nakita natin po, ang ating Panginoong Jesus po, even the Lord, in the Old Testament and New Testament, may mga bagay na tila imposible sa tao na kayang gawin ng Panginoon. Amen po ba? Kumbaga, ang sabi nga, to man, it is impossible, but to God, all things are possible. Kaya ngayong buwan na ito, pag-uusapan natin, Waymaker, God will make a way when there seems to be no way. Hindi ko po alam sa mga nandirito po kung may mga tila baga, mga dead end na ng buhay natin. Ang tingin natin wala nang pag-asa na makausad ka, wala nang pag-asang makaalis ka dyan, but I believe sa tulong po ng Panginoon makakaalis at makakaalpas po tayo dyan. Amen po ba? So sige, simulan ko na. At alam niyo po, isa po sa pinaka masakit po na pwedeng maranasan ng isang tao is yung salitang pain. Yan. Salitang pain. And actually po, yung pain na nararanasan po natin, minsan yan ang dahilan bakit hindi mo magawang maging mas masaya. Kumbaga masaya ka naman, kaya lang tingin mo kulang. Minsan naman may mga pagkakataon ng buhay natin na kapag may kasama ka, alam niyo po yun, pwedeng nakangiti ka kaya lang at the end of the day, uuwi ka ng tahanan, malungkot ka na naman. Diba? Pag mag-isa ka na lang kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Amen po ba? I don't know kung ako lang ang nakaranas nito, but I tell you this, lahat po tayo ay vulnerable sa salitang pain. Amen po ba? Lahat po tayo ay pwedeng makaranas ng pain. And the bottom line is that it hurts. Kahit gaano ka katibay, kahit gaano ka ka-matured, kahit gaano ka nakatanda, darating at darating ang time na pwede ka pa rin maging masaya. At alam niyo po ba, na yung pain na nararamdaman natin is the one who is preventing from us from moving forward. Ibig sabihin, yung mga pain na nararanasan mo, ang nagiging dahilan, bakit hindi ka makausad? Sana graduate ka na, kaya lang dahil nag-break kayo ng jowa mo. Di ba? Di ka na nag-aral. Diyos ko po, no, 9 tsaka 12 years old, mag-jowa na. Di ba? Nakita natin, hindi na ako papasok. Bakit? Wala na kasi wala na BFF ko Yung kalaro ko ng lato nakita natin yung hindi ka na lang papasok. Sana na-promote ka na Kaya lang dahil hindi nagkaroon ng misunderstanding sa trabaho, hindi ka na pumasok. Ayoko na, lagi na siyang may masasabi. Ay, maniwala kayo, kahit anong kampanya po, there's no such thing as perfect company. Papasok ka doon, may mga tao talaga na pwedeng hindi maging okay sa'yo, but minsan yun na nagiging dahilan dahil nasaktan ka, hindi ka na pumasok, yun. Diba? Ay, merong nagawa yung kapatid ko sa pananampalataya, hindi na ako magsisimba. Ay, wait lang, yung kapatid mo ba o kasama mo dito ang dahilan bakit nasa bahay sambahan ka? Di ba ang Panginoon naman? Amen po ba? So nakita natin, but the truth is, yung pain na nararanasan natin, minsan siya ang dahilan bakit hindi tayo makausad. At sabi nga nila, time is the best healer. Di ba? Papalipasin ko lang. Nalipasan ka na ng gutom pero di ka pa rin naka-move on. Nakita natin, so pwede naman, maghintay ka muna. Yung iba sabi, maghihintay muna ako hanggang maghilom yung sugat ng puso ko. Then saka lang ako mag-move on. Kaya lang ang problema, kapag hindi ka nag-move on, ay baka abutan ka na ng katapusan. Yung tumanda ka na lang na masama pa rin yung loob mo sa isang tao, yung natapos na lang yung buhay mo na wala ka nang narating, dahil sabi mo, time is the best healer. What if hindi dumating yung time para gumaling ka? Kaya ngayong araw na ito, pag-uusapan natin, Pastor, hindi ko po alam kung meron po akong kausap dito na in pain ka.
na mayroon tayong nararanasan na sakit. But one thing for sure, tutulungan tayo ng Panginoon paano pa tayo makaka-move on. The question is, how to move on effectively. Ito yung nasaktan ka, pero ang ending, panalo ka pa din. Ito yung may mga nangyari sa yung napaka-painful, but at the end of the day, successful ka pa din. Sino pong gusto nun magsabi ng amen? So ngayong araw na ito, if you're excited, please open your Bible in Exodus chapter 14, verse 15 to 19. Exodus chapter 14, verse 15 to 19. Ito po yung panahon na ilalabas na po o inilabas na po ni Moises ang mga taga-Israel o yung mga Israelites sa lugar ng Ehipto. Sabi niya dito, 15, Then the Lord said to Moses, Why are you crying out to me? Tell the Israelite to move on. Sabi nga natin, move on. So, sabi diyan, tuloy ko, raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israel can go through the sea on any dry ground. 17, I will harden the heart of the Egyptian so that they will go in after them, and I will gain glory through the Pharaoh and all his army, through his chariot and his horsemen. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, siguro naman sikat na sikat po itong verse na ito. Ito yung panahon na lalabas na sila. At before nitong verses, yung Exodus chapter 14, mukhang tama naman yung sinabi ni Moises. Siyempre, nagrereklamo na nasa likod yung mga taga-Ehipto, sinundan sila ng Pharaoh tsaka ng mga horsemen So, maya-maya, hindi na alam ng mga Israel, nagrereklamo na. Buti kung dalawa lang yung nagrereklamo, libo-libo yung nagrereklamo kay Moises. Maya-maya, sabi niya, be still. Yun. Verse 14 yun sabi niya, be still. So, parang tama naman. Maya-maya, tila baga pagtalikod ni Moises doon sa mga Israel, umiiyak siya. Lord, sabi mo ganito, ganyan. Bakit ganyan? Kaya kinausap siya ni Lord. Sabi, Moises, anong iniiyak-iyak mo dyan? Iyak ka ng iyak hindi pa nga tayo tapos Nakita natin, sabi niya, tell the Israelite to move on. So nakita natin, may pinagdaanan si Moises at muntik na hindi niya makita yung kanya pong yung kanyang ang gagawin ng Panginoon because doon sa sitwasyon niya. So paano mag-move on ng matagumpay? How to move on victoriously from a painful experience. By the way, sa ibang translation, when we say to move on, ibig sabihin niyan, to leave the place where you are staying and go somewhere else. Kaya totoo po, minsan, kapag nag-move on ka, okay din po, yung base sa pag-aaral, na minsan talagang aalis ka sa lugar Halimbawa, sa lugar na naalala mo yung diyan kayo kumakain ng beef steak, sa'yo yung steak, sa kanya yung beef, di ba? Di ba? Pwede naman. Sabi, hindi ako makausad. Pwede po yun. Kasi pag sinabi nating move on, to leave the place where you are staying. Yung iba naman, when we say move on, to start a new activity. Dati, magkasama kayo sa isang trabaho, pareho kayo. Ngayon, nagsisimula ka ng new journey. Move on daw yon. Yung iba naman, to accept the situation has changed. Ibig sabihin, and be ready to deal with new experience. Ibig sabihin, tapos na talaga yung sa inyo. Hindi ka na niya mahal. Kaya naman, you have to accept it para maka-move on ka. So, ito yung sinasabi. Therefore, when we say move on sa bawat isa po nandirito, it means progress. Ibig sabihin, pag sinabi nating move on, therefore, pwede ka palang mag-move on kahit may pain pa. You don't need to become pain-free. Ibig sabihin, hindi mo kailangan wala muna yung sakit mo para maka-move on ka. Kasi pwedeng nasasaktan ka pero umuusad ka. Amen po ba? So ngayong araw na ito, how to move on? Let's talk about move on. Sabi nga uli natin, move on. So tignan po natin kung paano nag-move on ang isang Moises kasama ang mga Israelites. Sino ba pong ready dito again? Magsabi ng amen. So number 1, sabi dito, verse 15. Then the Lord, take note that the Lord said to Moises, Why are you crying out to me? So ngayon,
paano tayo makaka-move on effectively? Number one, you have to use God's Word. Sabi nga po natin, God's Word. O eto pala. Alam nyo po, sa pag-move on pala, napakalaki ng parte ng salita ng Panginoon. Don't get me wrong po hindi ko sinasabi na huwag kang kumuha ng advice sa kasama mo. Kung meron naman siyang masasabing tama, why not? Di ba? Kung meron naman siyang may explain sa'yo na maganda, why not? Pero para hindi ka nagkakamali, anong dapat mong gawin? Balikan mo yung salita ni Lord. Kasi kung pakikinggan lang ni Moises yung mga Israelite, anong sabi ng Israel sa kanya? Hanggang paglabas nila ng Ehipto, sana hindi mo na kami nilabas sa Ehipto. Okay naman kaming dun na mamatay parang tama, no? Okay lang naman na hindi na kami makaalis dun what if kung ginawa ni Moises yun, baka wala ngayong Israel. Napansin natin, minsan, may mga tao nakakausap sa'yo na parang tama naman. Okay naman yung nadidinig mo. Kaya lang, para hindi ka sumasablay, babalik ka sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kasi, ang word po ng Panginoon is perfect. Although minsan, hindi mo gusto yung prinsipyo ni Lord. Sino dito nagbasa ka ng Bible tapos nasaktan ka kasi ayaw yun ang hindi mo gustong marinig. Ibig sabihin, babasa ka, sana pagka kunyari, kailangan pag may kaaway ako, kailangan hindi ko siya papansinin, tapos ako papansinin niya. Ganun ako magpatawad. Kaya lang sabi ni Lord, love your enemy. Mahal mo ba yung katabi mo? Pero hindi mo naman siya enemy. Amen po ba? Napansin natin, sa mundo kasi, hindi, sige, siya ang nakasakit sa'yo. So, wag mo siyang pansinin, dapat siya ang unang mamansin. Yun. Kaya lang sabi ni Lord, you have to love your enemy. Diba? Wala kaming makain. Magdadamot muna ako. May pangangailangan, given. Kaya lang sabi, pagdating sa Bible, iba din. Diba? Hindi usapin kung meron o mayaman ka o hindi. Pero sabi ni Lord, dapat marunong kang magbalik at magbigay Kung titignan natin, napaka-iba ng prinsipyo ng salita ng Panginoon. Kaya nga, listen to me, para hindi tayo nagkakamali, dapat bumabalik ka sa salita ng Panginoon. Amen po ba? So if you want to move on from any painful experience or crisis, you need the Word of God. Kailangan mo ng the Lord said. Kaya sa mga panahon po na may mga bagay na hindi malinaw sa'yo, pwede nyo po akong kausapin, pero isa sa mga matibay na pwede mong balikan, salita ni Lord. Amen po ba? Kung meron mang pinakamaganda na babalikan tayo, walang iba kundi yung salita ng Panginoon. By the way, bakit kaya ito tinatanong ng ating Panginoon? Or sabihin natin, bakit kailangan ng salita ng Panginoon? Bakit kaya? Una, sabi diyan, why are you crying out to me? So una, kaya tayo babalik sa salita ng Panginoon kasi ang Word of God is evaluator. Sabi nga natin, evaluator. Ang salita pala ni Lord, makakatulong sa'yo para mag-evaluate. Minsan kasi kapag nasasaktan ka, nakakalimutan mo yung salita ni Lord. Sino dito nung nasaktan ka, nakalimutan mo yung mga pangako ni Lord sa'yo? Sino dito nung nasaktan ka, nakalimutan mong may Diyos pa? Sino dito nung nasaktan ka, nakalimutan mo yung tamang gawin? Kasi ako, dumating din po ako sa ganyang sitwasyon. Di ba? Sabi niya dito, why are you crying, Moises? Eto kung may maitutulong yung iyak na yan, tuloy niyo po natin yung pag-iyak. Don't get me wrong po, hindi po masamang umiyak. In fact, nakakatulong yan para gumaan yung pakiramdam natin. Pero kapag buong buhay mo na lang umiiyak ka na, tapos walang nangyari sa'yo, may problema na. Kaya sabi dito ni why are you crying out to me? Nagtatanong dito, sino? Si Lord. Diba? Para mag-evaluate si Moises. Kumbaga sinasabi niya, kaysa iyak ka ng iyak dyan, gumawa tayo ng paraan. Isipin niyo po, kung si Moises po ay iyak na lang ng iyak, tingin niyo po, hindi sila aabutan ng mga Egyptian. Tama po ang umiyak, pero kung aabutan ka ng tila baga Ehipto ng buhay mo, you have to move on. Pastor, sino ba yung Ehipto ng buhay ko? Yung mga taong nakasakit sa'yo. Ay maniwala ka, kapag hindi ka umusad at inabutan ka uli ng mga taong nakasakit sa'yo, may tendency na pwede ka nilang saktan uli. Tingnan mo nga yung katabi mo.
O, hindi siya yon ha? Hindi siya yon. Napansin natin, maniwala kayo, pwede kang saktan uli ng mga Ehipto neto. Pwede kang alipinin uli ng mga tila Egyptian ng buhay mo. Kaya, imbis iyak ka na lang ng iyak, sana umusad ka din. Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-move on ka na. Mag-move on ka na. Diba? Si Pastor Kim po, naalala ko po, hindi naman po lingid sa karamihan dito na dumaan din ako sa isang malaking, kumbaga, painful na situation. Di ba? O, yun. Mag-move on na daw. Nakita natin, ako po, naalala ko po, way back 2016 or 17, nasa siguro masasabi ko, isa sa pinaka-painful na situation ko. Tapos po, nasa isang lugar po ako. Tapos nung nasa isang lugar ako, kung yung ginagawa ko, hindi ko typical na ginagawa, maya-maya biglang ang tanong sa akin ni Lord, Kim, hindi ka ganyan eh. Malinaw na narinig ko po, sabi ni Lord, Kim, hindi ka ganyan. Bakit? Anong ginagawa mo dyan? Take note po, hindi ba alam ni Lord nasaan ako? Actually, alam niya. Kaya lang nagtatanong si Lord para mag-evaluate, what are you doing here, Kim? Nung time na po yun, na-realize ko, hindi ako ganitong tao. At hindi ko rin to ginagawa. Kaya alam niyo po, after that moment, may kasama po ako noon, hinatid ko na po. After nun po, hindi ko na po inulit kung ano man yung ginawa ko. Kaya si Lord minsan, gagamitin niya, tatanungin ka ni Lord, hindi dahil hindi niya alam kung nasan ka. In fact, alam ni Lord, all-knowing si Lord. Hindi dahil hindi niya alam yung mga pinagagawa natin. Alam ni Lord. Kaya lang magtatanong po ang Panginoon para mag-evaluate ka. Bakit ka nandyan? Anong ginagawa mo dyan? Moises, bakit ka umiiyak? Napansin natin, kaya nga babalik ka doon sa salita ng Panginoon kasi matutulungan ka nitong mag-evaluate. Amen po ba? Ano pa? As instructor. Minsan, ang problema kasi ng mga tao, kapag nasasaktan na tayo, nakakalimutan natin lahat ng tamang alam natin. Amen ba? Yung mga natutunan mo sa school, yung mga naituro ni Pastor Kim, yung mga nalaman nyo sa mga iba't ibang conference, mentoring, minsan nakakalimutan nyo eh. Kaya babalik ka sa salita ni Lord. Kasi importante po ang instruction sa pag-asa mo at pagtupad mo at para mapagtagumpayan mo yung trial tsaka buhay po natin, mga testing ng buhay natin. Napansin nyo po, sa mga estudyante, sa lahat naman tayo nag-aral eh. Di ba po kapag nagtitest po tayo, meron po diyang instruction na dapat mong sundin. Minsan, tama naman yung sagot mo, kaya lang kapag hindi mo sinunod yung instruction, paano siya sasagutan, di ba hindi nila kinakount yung score mo? Sabi doon, shade. Ang ginawa mo, chinekan mo. O, sinong gumawa niyan? Hindi tuloy inapprove ni teacher. Kaya totoo lang po, napaka-importante ng mga instruction, especially ni Lord, para maipasa mo yung testing ng buhay mo. Kaya church, every time na nasa mga painful situation tayo, every time na nakakaramdam tayo ng sakit, in fact, vulnerable tayong lahat dyan, sana hindi lang yung mga motivator ang babalikan mo. Sana hindi lang yung mga taong matured enough ang kakausapin mo. Sana kung meron ka mang balikan mo yung salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, tutulungan ka para makamove on. Amen po ba? Once again, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabihin nga po ulit natin, move on. So nakita natin si Lord po may instruction. In fact, napakahusay nga ni Lord dito eh. Well-planned yung paglabas nila. From the day one hanggang paglabas nila. In fact, pagpunta ng promised land. Si Moises lang naman ang matigas ang ulo eh. Gawin mo to Moises. Paano kung hindi ko magawa? Magsasabihin mo to, utal-utal ako. Eto gawin mo. Paano kung kaya nilang gawin? May ganun si Moises, kaya lang solido yung instruction ni Lord. Uulitin ko. If you want to move on effectively, listen to the Word of God. I-immerse mo yung sarili mo sa Word of God. Kaya napakahalaga po ng Sunday services, ng mga mentoring natin, ng mga devotion and Bible reading natin. Kasi every time na ini-immerse mo yung sarili mo sa salita ng Panginoon, mas nakakausad ka. Sino po dito, to be honest, nung nagbabasa ka, nung panahong nasasaktan ka, nung nagbabasa ka ng salita ni Lord, ng Bible, gumagaan yung pakiramdam mo? Naranasan nyo na po ba yung
in pain ka, tapos sabi mo, magbukas ako ng Bible. Pagbukas mo ng Bible, sabi mo, ito yung sabi ni Lord, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Yung pagbukas mo, yung unang verses na basa mo, yun agad yung sagot sa'yo ni Lord. Nakita po natin, kaya sa bawat isang dito, sana mahalin mo pa yung salita ni Lord. Because the word you believe will determine the way you live. Kung ano yung pinaniniwalaan nating salita, minsan, yun ang magiging dahilan at magiging takbo ng buhay natin. Kaya para sa bawat isa nandirito, hindi ko po maipapangako na sa journey natin bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, ay wala kang mararanasan na pain ng buhay mo. Hindi ko ma-assure na hindi ka masasaktan. Kaya lang po, every time na hindi ka bumibitaw sa makapangyarihang salita ng Diyos, para doon sa mga laban ng buhay mo, maniwala ka, hindi ka maloloko ng satsat ng demonyo dahil immerse ka sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Again, how to move on effectively? First, use God's Word. Sabi nga po natin, God's Word. So nakita natin, malaki pala yung kayang gawin ng salita ni Lord. Pangalawa, sabi po dito, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israel to move on. Then verse 16, sabi niya, raise your staff, stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on the dry ground. So, pangalawa na kailangan natin is utilize God's way. Sabi nga po natin, God's way. So, simple lang po ang sinasabi ng Panginoon dito, para makausad ka, gawin mo yung way ni Lord. Kasi minsan, nasasaktan ka na, iba-iba pa yung way mo. Ang masakit, yung way mo, pasira pa lalo ng buhay mo. Nasasaktan ka na, nagbabad ka pa sa alakan, o paano yun? Ba? Pastor, wala naman. Wala. Bukas, kahit wala ka ng alak na iniinom, may pain pa din. Ilang beses ko po yung, syempre, panandalian, masaya ka, kinabukasan, di naman nawala yung pain eh. Diba? Yung nasasaktan ka, nalilayo mo pa yung sarili mo kay Lord, sana, yung maririnig mong salita ni Lord, makakatulong sa'yo para makalaya ka. Amen ba? Nakita natin, so, ang sinasabi lang ni Lord dito, you have to stop doing your own way. Itigil mo na yung sarili mong diskarte. In the first place, hindi reliable yung sarili mong diskarte. Yun pa nga minsan yung nagdadala sa atin sa kapahamakan eh. Amen ba? Kaya babalik ka, kaya pag nasasaktan ka, make it your Lord. Ano ba yung gusto mong ipagawa? Lord, ano ba yung way na gusto mong ipagawa? Diba? O ito na lang, para maintindihan pa natin, paano ba tayo mag-utilize, no? Okay? When we say utilize, ito yung you have to use or gamitin mo yung meron ka. So, simplehan na lang natin, gawin nating ABC para magamit mo yung ways ng Panginoon. Una, sabi diyan, is raise your staff, stretch out your hand. Number 1, you have to arise. Sabi nga natin, arise. Una, use what you have. Gamitin mo kung ano yung natitira sa'yo. Kasi minsan, ang hinahanap mo yung wala. Nasaktan ka na ng tao. Iniiwan ka. Hindi, tsaka lang ako magiging okay kapag binalikan ka niya. Pag binalikan niya ako. What if kung di ka balikan? Pwedeng iniiwan ka ng taong yun, pero tignan mo yung paligid mo, nandun pa yung pamilya at anak mo. Pwedeng wala na yung taong yan, iniiwan ka, pero tingin ka sa paligid mo, nandito pa yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Amen po ba? Kaya nga you have to use what you have, although nawala to, pero baka you have to arise at gamitin yung meron ka pa. Halimbawa, si Bartimaeus, yung bulag. Diba? Nakakita si Bartimaeus, pero anong ginamit niya? Di ba? Yung meron ba siya? Si blind Bartimaeus po, di niya sinabi kung may mata lang ako, sana makakalapit ako kay Jesus. Kung may paningin lang ako, sana makakalapit ako kay Jesus. Wala nga eh. Anong ginamit niya? Yung boses niya. Wala man siyang paningin, pero ginamit niya yung meron siya. Yung boses niya, Jesus, sabi niya, Son of David, have mercy on us. Hindi siya nakikita ni Lord doon at hindi niya nakikita si Lord. Pero anong ginamit niya? Yung meron siya.
Pastor, wala kaming pera. Hindi kami makakakain. O anong gagawin mo? Kahapon po may dinalaw po ako sa dito banda sa Severo, yung katabi nun. Alam niyo po, kausap ko sila siguro after ng mga pinagagawa namin. Wala silang kumbaga sabi nila, Pastor, dito po, kahit papano nakakadiskarte kami ng pangkain namin. Wala silang pera. Minsan pag pumupunta ako doon, nag-aabot ako kasi alam ko medyo hirap yung pamilya. Talagang as in, wala. Kaya lang nung lumipat sila doon, yung tatay, yung panganay, dumidiskarte. Totoo, wala silang pera, pero may skill sila para kumita ng pera. Di ginamit nila. Kaya hindi pwedeng laging sagot. Pag gusto mong makamove on, wala kasi. Wala ako nito Wala, hindi kasi ako meron nito Listen to me. Alam mo po, mahihirapan ka talagang mag-move on kapag ang hinahanap mo yung wala ka. Tabi mo nga sa katabi mo, tigil mo na yan. Itigil na natin yan, di ba? Si Moises, wala siyang chariot dito. Wala silang espada. Anong meron si Moises? Tungkod. Yung tungkod na yun, yung ginamit niya, sabi niyo, raise your staff. So, ang importante naman kasi dyan, listen to me church, ang importante dyan, actually, hindi naman yung staff. Alam niyo po kung anong importante dyan? Yung obedience mo sa way ni Lord. Kasi kahit may million ka, pero hindi ka marunong sumunod sa way ni Lord, at the end of the day, nasa painful situation ka pa rin. Kahit ikaw pa ang pinakakilala at sikat na tao, kapag hindi mo alam kung paano yung way ng Panginoon, darating ang time, di ka pa rin magiging masaya. Di ba yung sinabi ko nga, may nagpakamatay, German millionaire. Mayaman na, ma-influensya, may pera. Pero ang word niya, hindi ako masaya. In pain ako. Kaya nga kahit ikaw pa ang pinakamayaman na tao, kapag ka di mo alam yung way ni Lord, alam niyo po, hindi ka makakausad. Kaya listen to me, sapat yung stop na meron ka para maka-breakthrough ka. Ngayon, evaluate yourself. Ano yung stop na meron ka? Kasi pwedeng nasaktan ka, but listen to me, hindi ka papatay. So ngayong araw na ito, gamitin mo yung buhay mo, gamitin mo yung puso mo, gamitin mo yung isip at lakas mo, yung mga natitirang yan, ibigay natin sa Diyos kasi maniwala kayo, humahati ng dagat yan. Or dahil dyan sa merong ka pa, pwede kang magka-breakthrough. Kaya para sa bawat isa nandirito, kung gusto natin na makausad, gamitin mo yung merong ka. Wala kang ang kasama, pero may Lord ka naman. Gamitin mo yung relasyon niyo ni Lord. Amen po ba? So nakita natin, you have to arise. Pangalawa, sabi niya stretch out your hand over the sea to divide. Pangalawa is you have to believe. Sabi nga natin, believe. So, kailan nangyari na tinaas niya yung tungkod niya dito? Tapos nahati ba agad yung dagat? Alam niyo po, mangyayari lang yung breakthrough ng buhay mo. Mangyayari lang at makaka-move on ka lang the moment na maniwala ka kay Lord. Makakausad ka lang sa buhay mo the moment na paniwalaan mo si Lord na makakausad ka. Si Pastor Kim po, nung ako po ay nasa matindiring pain ng buhay ko, alam niyo po, pinaniwalaan ko po yung pangako ng Panginoon. Tapos sabi ko, Lord, alam ko, kasi sabi ko, ang word ko na, don't prolong the agony. Pwede ko namang ituloy yung ginagawa ko, kaya lang walang assurance na makakausad ako, na mawawala yung pain ko. Pwede kong gawin yon. Kaya lang, sabi ko, Lord, susunod na ako sa'yo. Bumalik po ako that time, sabi ko nga, kung may yung mga conference, meron po tayong pastor convention, may mga sinama ako, siguro natatawa din sila kasi ako yung ina-example ng bishop natin Sa isip-isip ko, naalala niya pa pala to. Sabihin sa'yo na, yung magpapastor ka, tapos yung pagpapastoran mo si Pastor Kim, nai-imagine nyo, sa dami ng pastor, ako yung ina-example doon. Tapos magko-conclusion ka na, pangalan ko uli na babanggit. Parang sabi, pasama siguro nito ni Pastor Kim, no? Pero ang ibig sabihin ako, tumatawa lang kami. Kasi nga, syempre, nakausad tayo, pero what if kung hindi ako nakausad? Kaya uulitin ko, yung mga pinaniniwalaan mo sa buhay mo, ang makakatulong sa'yo sa breakthrough ng buhay mo. Kaya nga, kung meron ka mang paniniwalaan ng pagtitiwalaan, sana pagkatiwalaan mo si Lord. Amen po ba?
Sana sa panahon na nahihirapan ka, sana paniwalaan mo pa rin si Lord na nagpo-provide siya. Ilan lang kayo sa pamilya, si Lord nga nagpakain ng 5,000. Napansin natin, sana sa panahon na nasasaktan ka, sana paniwalaan mo na darating yung time, tutulungan ka ni Lord sa mga problema ng buhay mo. Yung tingin mo, nag-iisa ka na, tapos biglang sasabihin ni Lord, nag-iisa Elijah. Meron pang ilang libo doon na propeta, nakasama ka. Kaya listen to me, church. Maniwala ka lang sa mga sinasabi ni Lord at lakaran mo dahil darating ang time, oo, nasasaktan ka, oo, nahihirapan ka, pero dahil naniwala ka sa sinasabi ng Panginoon, pwedeng umiiyak ka ngayon, pero sa susunod nagpapasalamat ka na kay Lord kasi pinaniwalaan mo yung sinabi niya. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Tandaan po natin, unless you are not defeated in your mind, victory is possible. Indeed, the product of what you believe, yung pinakamagandang resulta ng buhay natin. So nakita natin, you have to arise. Pangalawa, you have to believe. Pangatlo, sabi diyan, so that the Israel can go through the sea on dry ground. Pangatlo, paano daw natin may-utilize yung way ni Lord? Pangatlo is continue. Sabi nga natin, continue. So, tandaan po natin na saka ka lang uusad kung magpapatuloy ka. Minsan kasi, ang pag-usad, hindi agad-agad. Hindi porket, ito kasi ang problema ng iba, naniwala naman kay Lord. Pinaniwalaan naman ni Lord, si Lord. Kaya lang, nung hindi agad nangyari, ay wala pala to si Lord. Backslide na lang ako. Wala naman talagang Diyos. Yun, di ba? Ay, listen to me. Ultimo demonyo, naniniwalang may Diyos. In fact, nanginginig pa sila. Kaya di ba yung demonyo nakaharap si Lord, si Jesus, di tapon mo na lang, wag, di ba hindi pa po oras na parusahan mo kami, payagan nyo na lang kami doon sa baboy. Tapos yung tao di naniniwala, buti pa yung demonyo. Akita natin, pero yun yung thinking dahil hindi ka agad tinugon ni Lord. Dahil hindi agad tinugon ni Lord yung panalangin mo, yung pinaniwalaan mo at pinangako mo, alam mo yung minsan, hindi ka na nagpapatuloy kay Lord. May mga pagkakataon na instant kayang ibigay ni Lord. Ibibigay niya sa'yo, parang salvation, you have to believe to the Lord, and after that, instant save ka. Kaya lang, sabi ko nga, minsan may progress may proseso At isa dito, yung continue. Kaya listen to me, church, hindi porket hindi agad tinugon ni Lord, yung paniniwala at pinaniniwalaan mo kay Lord, ay hindi ka na magpapatuloy sa Kanya. Amen ba? Hindi porket hindi agad binigay ni Lord, hindi porket hindi ka agad nakarating dyan sa part na yan, ay iiwan mo na si Lord. Totoo lang po, saka ka lang makakalakad sa tuyong lupa kung magpapatuloy ka. Ibig sabihin nun, hindi ko alam kung maladagat yung problema natin. Kaya lang tatandaan natin, kapag nagpapatuloy ka, darating ang time, tuyong lupa na, yung malalakaran mo. Ang Israel po, marami silang mga laban, kaya lang pinaniwalaan nila yung salita ng Panginoon. Kaya church, I don't know kung ano yung mga laban ng buhay natin, pero sana kahit nasasaktan ka, kahit nahihirapan tayo, kahit may mga laban ng buhay natin, sana magpatuloy ka kay Lord. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka kay Lord? Magpatuloy tayo kay Lord. Uulitin ko, hindi ko po mapapangako na walang laban ang buhay. Kasi kahit ako, may mga problema minsan May mga kinakaharap, pero alam nyo po, napansin ko, para sa mga magpapatuloy kay Lord. Para sa mga magtutuloy kay Lord. Oo, nasasaktan lang tayo, but one thing for sure, sa dulo, panalo ka. Kasi yung sinusundan mo, matagal na nagpanalo. Amen po ba? Kaya, continue. Once again, palakpakan natin ang ating Panginoon. So, nakita natin, from now on, church, you have to stop to do your own way. Kung meron man tayong gagawin, sana gawin mo na yung way ni Lord. Ako, personally, isa po sa naging practice ko sa buhay ko, may mga pinapanalangin din po ako. May mga gusto din akong mangyari sa buhay ko. Kaya lang, ito po ang naging practice ko. Ito pala, pangatlo pala yun. Okay, lastly, sino pong excited magsabi na amen? Sabi dito, verse 17, dito pala yun. Sabi niya, I will harden the heart of Egyptian so that they will go in after them. And I will gain glory through the Pharaoh and all his army, through his chariot and horsemen.
Amen. So lastly, paano daw tayo makaka-move on effectively? Understand God's will. Sabi nga natin, God's will. So eto na. Eto pala, no, napakahalaga na naiintindihan mo yung kalooban ni Lord. Nakapag-post nga ako kagabi, sabi ko, kasi binabasa ko uli yung topic ko. Sabi ko, no, hindi porket ang kalooban pala ni Lord, hindi laging gusto mo. Kasi minsan, may mga gusto tayong makuha. May mga pinapanalangin tayo. At minsan, hindi binibigay ni Lord simply because hindi yun ang kalooban ni Lord. Amen po ba? Kaya personally, ako po, pinractice ko, may mga gusto din po ako. In fact, may mga prayer list ako. May mga pinapanalangin ako. Kasama po kayo doon. Kaya lang, hindi agad nangyayari. Kaya para hindi na lang po ako ma-frustrate, ma-stress, ma-disappoint kay Lord. Grabe na na-disappoint kay Lord, no? Alam niyo po, practice ko, Lord, kung tutugunin mo, kalooban mo po yon. Pero kung hindi mo tutugunin, kalooban mo pa rin yon. Amen po ba? Kaya hindi porket hindi tunugon ni Lord, di ka na niya mahal. Baka lang kasi hindi yun ang kalooban ni Lord. Tama po ba ako? Kaya, totoo lang po, kung hindi po sumunod sila Moises dito, tingin niyo po ba makakarating ang Israel sa promised land? Kaya para po sa bawat isa, habang tumatagal ka kay Lord, sana mas lalo mong naiintindihan yung kalooban ni Lord. Na ang kalooban ni Lord ay hindi nakabase sa gusto mo, na yung gusto mo ay hindi laging gusto ni Lord. Pwede naman yung gusto mo ay gusto niya rin. Kaya lang may mga pagkakataon na hindi kayo pareho ng gusto. Gusto mo siya, pero hindi siya gusto ni Lord sa'yo. Gusto mo yung trabahong yan, kaya lang hindi yan ang gusto ni Lord sa'yo. Gusto mo yung course na yan, diba? Kaya lang golf course ang gusto ni Lord sa'yo. Nakita natin? So, ibig sabihin, may mga bagay, pag naintindihan mo na hindi pala, Lord, lahat ng gusto ko ay gusto mo, pagdating sa kalooban ni Lord, ay maniwala po kayo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kaya ka lang naman napoprostrate kasi pinipilit mong mag-adjust si Lord. Diba, Lord? Kung hindi po siya para sa akin, kung hindi mo siya ibibigay sa akin, pwede bang ako na lang ang ibigay mo sa Kanya? Anong panalangin yun? Si Lord pa mag-a-adjust sa'yo, tindi mo naman. Nakita natin, hindi ganoon. Tatandaan po natin that we have to understand God's will. Pag naintindihan mo po yung God's way ni Lord at God's will ni Lord, alam nyo po, makaka-move on ka. So, when we say God's will, unang-una, sabi nyo, I will harden the heart. So, when we say God's will, dapat matandaan mo na God is in control. The Lord is in control. Ano't ano man ang nangyayari sa buhay mo, the Lord is in control. May mga pagkakataon minsan pag may nag-share sa akin, limbawa, yung isa po yung asawa po nung pastor na yung disciple ko pong pastor, nagpapastor sa Blooming Tree, namatay po yung si pastora, yung kanya pong asawa, namatay yung kapatid. Alam niyo po, habang pinakikinggan ko bago mamatay yon, nag-usap kami around 2 a.m. Hindi ko maintindihan, sabi ko, Lord, paano kaya to? Kumbaga may mga bagay ako na hindi ko maintindihan, pero alam niyo po, lagi kong iniin, Lord, you are in control. May mga pagkakataon na hindi ko talaga maintindihan yung way ni Lord. Kasi limitado yung isip ko eh. Kaya lang babalik ka pa rin, Lord, kontrolado mo lahat ng bagay. Pag magulo na, Lord, kontrolado mo yung bagay na ito. Kapag may hindi pagkakaunawan, Lord, di ko kaya, pero Lord, you are in control. Kaya para sa bawat isa dito, ano man yung mangyayari, always believe that God is in control. Amen po ba? Kaya pansin nyo, hinahabol ka na ng mga papatay sa'yo. Biglang sabi, Lord, I will harden the heart of Egyptian. Mukhang papatayin na sila, kaya lang sabi ni Lord, I am in control. Nung malapit na, nagpadala ng ulap. Yung iba dito, padadalhan ng ulam naman. Nakita natin. Ibig sabihin, hindi nakalapit yung Egypt eh. Yung mga Egyptian, nung tatawid na, binuksan ni Lord yung dagat. Tapos maya-maya, nung nakalagpas na sila, sinarado yung dagat. Actually po, hanggang ngayon po, doon sa location na nilubog ni Lord yung Pharaoh, nandun pa po yung mga chariot. May mga bungo pa. Totoo pong nangyari to. Kaya, totoo lang po, yung mga Egyptian dito, lulod na lahat, kaya lang sila Moises nakalaya pa. Kaya sa mga panahon na nahihirapan tayo, kaya sa mga panahon na tayo po ay may mga painful moment,
always remember that you have to submit in His way. Lagi ka lang po babalik, i-remind mo yung sarili mo na kapag medyo shaken ka na, kapag may mga worry ka na sa buhay mo, lalo na Judith, sino dito medyo dumating na yung mga bills nyo? Ay sa atin, dumating na, sabi ko, laki sabi ko, malaki-laki to Pero sabi ko, you are in control, Lord. Simbahan mo to at hindi ko simbahan to. Amen po ba? Kaya from now on, church, maiintindihan mo o kailangan mong maintindihan yung way ni Lord at dapat malaman mo that ano't ano man ang mangyari, the Lord is in control. Amen po ba? Once again, palakpakan natin si Lord. Tandaan mo po, yung kumokontrol ng universe, yung Diyos na kumukontrol ng universe is the same God na kumukontrol ng situation mo. Yung nagpapaikot ng mundong ito is the same God na may hawak ng situation mo. God is in control. Pangalawa, sabi nyo, I will gain glory. Pangatlawa, God will gain glory. Sabi nga natin, glory. Totoo lang po, may mga pagkakataon, actually ang dami. Pag binasa po natin yung Bible, napakaraming mga di mo maintindihan na sitwasyon. Kaya lang, ginawa po yun ng Panginoon para maitaas siya. Kagaya nito. Diba? Nung si Elijah nakipagkalaban sa mga ilang daang propeta, napansin nyo po, pag mata lang ng tao ang tumingin doon, di kayang manalo ni Elijah. Kaya lang, di ba? Si Elijah mag-isa lang, tinalo niya. Bakit? Ba't ginawa ni Lord yun? Para maitaas siya. Nung makikipaggera sila Gideon, yan. Yung makikipaggera sila Gideon sa mga Moabites, Ammonites, gigabytes. Wala yun. Ayun natin, ilang libo yun, ilang daan yun. Tapos, ang ginawa ni Lord, ilan lang ang pinadala niya? 300. Tinalo. Tapos pagdating sa Bible, tinanong si Jesus, sabi niya, Lord, sino ba ang nagkasala? Kasi sa kanila, pag may sakit ka, dalawa lang yan, either nagkasala ka or merong nagkasala yung magulang mo. Kaya sabi ko sa inyo, di ba yung sumpa, kung ang kayamanan na ipapamana, ang sumpa na ipapamana din. Sabi ni Lord sa kanya, sabi niya, tinanong siya nila Peter, sino ba ang nagkasala? Siya o yung magulang niya? Sabi niya, may mga pagkakataon na ang bunga talaga ng sakit ay kasalanan. Yung iba naman dahil sa magulang nila. Pero alam niyo po, sabi ni Lord, pero itong taong to'y walang ginawang masama. Kaya siya inallowed na mabulag para maitaas yung pangalan ko. Para sa glory ni Lord. So, totoo lang po, may mga pagdadaanan tayo, hindi naman dahil sasaktan ka ni Lord. Kasi sa pamamagitan ng sitwasyon mo, mag-glorify si Lord. Amen po ba? Kaya nga pagdating na mga tila baga mahirap na sitwasyon, tatandaan mo na pwedeng yung painful situation mo ang gamitin ni Lord para maitaas yung pangalan niya. Sipin mo yung lahat umaalis na kay Lord nung nahihirapan, tapos ikaw na natili ka, yan tuloy pinagpala ka ni Lord. Kasi nanatili ka. Nakita natin, kaya dito, God will gain glory. At kapag nag-glory si Lord, tiyak makakatawid ka. In fact, makaka-move on ka. Kaya from now on, church, start declaring sa sarili mo. Kung gusto mong mag-glorify si Lord, sabi mo, Lord, kung gusto mong gamitin yung situation ko para maitaas ka, para makakilala yung mga tao, so be it. Basta Lord, sabihin mo, pagka mga nahihirapan ka na, sabi mo, the Lord will never leave me. The Lord will never abandon me. Or He will never take away His love for me. And that time, sabi mo, makaka-arrive din ako sa destiny ko. Kasi yung mga situation mo ay hindi pa final destiny mo. Sa mga panahon na nahihirapan ka, i-declare mo sa sarili mo, Lord, I know na magagamit tong situation ko for your glory at naniniwala ako na hindi mo ko iiwan. Na Lord, hindi mo ako pababayaan. Nasasamahan mo ako, lumakad man ako sa apoy. Lord, nasasamahan mo ako even to the valley of death. Nakakamsin natin kasi yung mga tao na ganito yung declaration, darating yung time, maniwala po kayo, yung sitwasyon mo ang magiging dahilan para yung ibang tao makakilala kay Lord. Church, when everything has been said and done, sabihin niyo po, Lord, let your will be done. Amen po ba? From now on, church, I hope na maintindihan pa natin yung kalooban ni Lord. Again, 3 bagay po, paano tayo makaka-move on. Number 1,
kailangan mo po, number 1 is use God's word. Pangalawa, utilize God's way. And lastly is understand God's way. Sino pong natuto ngayong araw na ito magsabi ng amen? Pwede bang palakpakan natin ng malakas si Lord? At tayo na po tayong lahat ngayong araw na ito. Sabihin mo nga sa pinakamalapit sa'yo, makaka-move on ka din. Makaka-move on din tayo. Totoo lang po, alam niyo po, the moment na sumunod tayo kay Lord, alam niya naman na may mga bagay tayo na pwedeng masaktan talaga tayo. Meaning, hindi sinabi at pinangako ni Lord na kapag sumunod ka sa Kanya, may mga, hindi ka na kumbaga, lagi na lang okay, lagi na lang madali, lagi na lang walang laban. Hindi ganun ang design ni Lord sa'yo. Napansin ko po na minsan, ina-allowed ni Lord yung mga painful situation natin simply because, una, kasi alam niya after nung mga laban mo sa buhay, hindi ka lang naka-move on, kundi mas naging better ka na tao. Mas better at hindi bitter. Na alam po ng Panginoon na after nung mga laban mo, mas magiging matured ka, mas hahaba yung pasensya mo, mas mamahalin mo yung mga taong nananatili sa'yo, mas ma-appreciate mo yung mga tao na nasa tabi mo. Kaya minsan, ina-allowed ng Panginoon. In fact, kaya pansin nyo po, ang salvation po ng Panginoon ay hindi nung pinanganak siya, save na tayo. Napansin nyo po, yung salvation ng Panginoon, may kapanganakan, may ministry time, pero may pighati at laban din sa cross. So simple lang po ang sinasabi ni Lord dito, na unang-una, hindi niya dinisenyong maging mahinang Kristiyano tayo. But one thing for sure, kagaya ng pagpasa ni Lord sa krus ng Kalbaryo, ay maipapasa mo rin yung mga laban mo sa buhay. Pwedeng umiiyak ka ngayon, but isa lang po ang sigurado ko, hindi sa lahat ng pagkakataon umiiyak ka. Pwedeng nasasaktan ka ngayon, pero maniwala kayo, hindi sa lahat ng pagkakataon nasasaktan ka. Pwedeng nahihirapan tayo ngayon, but one thing for sure, hindi sa lahat ng pagkakataon nahihirapan tayo. Darating ang time, hindi ka na nasa testing, kundi makakarating ka na sa testimony ng buhay mo. Darating ang time, wala ka na sa struggle mo, kundi nandun ka na sa successful ng buhay mo. Darating ang time, wala ka na sa pain, hindi laging painful situation yung buhay natin, kundi darating ang time, may promised land ka na matatapakan uli. Because sila Moises dito, sabi yan, Moses raised his hand over the Red Sea, and the Lord caused a strong wind to blow from the east wind. The wind blew and all night long, the sea split and the wind made the ground dry. Listen to me, church, hindi ko alam kung ano yung mga bagay na kinakaharap natin. But one thing for sure, marami po dito ang hahati pa ng mga pangit na sitwasyon ng buhay nyo. Kagaya ng paghati ni Moises ng dagat. Kung kinaya nila Moises, kaya mo din. Because the God na fina-follow nila is the same God na fina-follow natin. At sa mga panahon na nahihirapan tayo, sabi ng ating Panginoon, you have to move on. Because Jesus is the way, the truth, and the light. Ngayong araw na ito, pwede po bang pumikit tayo ngayong araw na ito? And today, hindi ko po alam kung ano yung mga sitwasyon natin, but one thing for sure, maybe, hindi masamang Diyos si Lord, in fact, hindi